Kamusta ka? Okay ka pa ba? Alam mo, palayain mo na ang puso mo. Kasi kung nasaktan ka man ngayon, may darating na tamang panahon kung saan pagtatagpuin kayo ng tadhana kasama ang isang taong magbibigay ng panibagong kulay sa mundo mo na makakapiling mo hanggang sa huling sandali ng buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Parang tila ba napaka-perpekto ng lahat ng nangyayari. Pero mas mabuti na yung ganito. Kaya naman ito, magkasama lang kami ni Isagani ngayon sa bukid kung saan siya nagtatrabaho. Ayaw nga niya ako isama. Wala naman daw kasi akong gagawin dito. Kaya lang, mapilit ako. Nasa may ilalim lang ako ng malaking puno sa mga sandaling to. At si Isagani naman, ayun. Nasa malayo. Pasulyap-sulyap. At nang sumapit ang tanghalian, eto, sabay kaming kumain dito sa may ilalim ng puno. At matapos makakain, naglatag siya ng sako at nahiga kami dito. Sa sandaling to, pinagmamasdan lang namin ang bugaw na langit. At sa bawat pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin, sana hindi na matapos ang mga ganitong sandali sa buhay namin ni Isagani. Damian, aalis ka pa ba? Bakit Isagani? Wala lang. Naitanong ko lang. Kasi kung aalis ka, masasaktan talaga ako. Siyempre, hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Tsaka, Isagani, lagi mong tatandaan, mahal kita. At ikaw yung laman ng puso ko. Kaya hindi mo kailangang mangamba. Damian, huwag ka nang aalis ulit ha. Kasi hindi ko na kayang mawala ka ulit. Ayoko nang maramdaman yung katulad nung sa nakaraan. Ayoko nang umiyak. Isagani, hindi ka na iiyak, pangako. Tsaka, huwag mo nang isipin ng mga bagay na yan. At mamayang gabi pala, tabi tayo sa pagtulog ha. Sige Damian. Kaso si Roberto baka tumabi sa atin. Di sabihin mo sa kanya Isagani na doon mo na siya matulog sa tabi ng nanay niyo. Pero, teka lang Damian. Bakit ba naisipan mong sa bahay matulog? Baka hanapin ka sa inyo ng tatay mo mamaya. Alam mo, Isagani, malaki na ako. May sarili na akong pag-iisip. At kung hahanapin man ako, di hanapin nila ako. Damian, pasaway ka din eh. Pero sige, mamaya ha. Uupo ka ba ulit? Ewan ko Isagani, bahala na. Ang ingay mo kasi masyado. Pasensya na Damian. Ang sarap kasi. Hindi ka mapigilan. Pero Damian, ang galing mo na sa ganong bagay. Nung una matagal bago pumasok. Pero nung huli natin, pasok agad. Ganon talaga Isagani.
Kapag nakasanayan mo na, madali na lang gawin ang isang bagay na mahirap sa simula. Ah, ganun ba? Sige Damian, babalik na ako sa trabaho. Diyan ka muna ha. Kaya eto, pagbalik ni Isagani sa trabaho niya, pinagmamasdan ko lang siya mula dito sa malayo. At aba, pasulyap-sulyap na naman. Sana naman, hindi na ako hanapin ni Ama mamayang gabi. Ayoko talaga munang manatili sa bahay namin ngayong araw. Bakit ba kasi? Ipinanganak pa ako sa marangyang buhay. Mas gusto ko yung simple lang. At higit sa lahat, yung hindi ka didiktahan sa plano mo sa buhay mo. Yung malaya kang pumili ng mga bagay na tunay na magpapasaya sa'yo. Uwian na. Siyempre, kasabay ko sa pag-uwi yung iniirog ko. At katulad din ng dati, eto, bago siya tuluyang umuwi sa kanila, nahalik pa siya sa pisngi ko. Gusto ko na nga siyang itakas, kaya lang, saan kami pupunta? Baka magutom kami tapos, mamatay sa gutom. Ay naku. Huwag na nga munang mag-asawa. Kaya ito, naglalakad na ulit ako pa uwi. Kaya lang, ang daming kabayo na may hilang mga kalesa ang dumaan. Sa itsura ng mga sinasakyan nila, halatang mga mayayaman ang nakasakay dun. Pero, saan kaya sila pupunta? Kaya ito, tumakbo ako at nakisabit doon sa isang kalesa na nasa pinakalikod. Makikichismis lang naman ako. Pasensya na kayo Pasaway kasi talaga ako. Halata kasing di sila taga dito. 3 kalesa tapos 6 na kabayo. Mayayaman talaga. Kaya ito, habang nakasabit ako sa likod ng kalesa, teka lang. Lumiko kasi kami sa daan patungo sa bahay nila Kuya Damian. Bababa na lang siguro ako kay na Kuya Damian. Tapos kapag andun na ako sa bahay nila Kuya Damian, hihingi ako ng mainit na gata sa kanya at tinapay. Masarap kasi yung mainit na gatas ni Kuya Damian. Yung tinitimpla niya sa akin tapos isinasawsaw ko yung tinapay. Sobrang sarap talaga. At eto, malapit na ako kay na Kuya Damian. At nung nasa tapat na ako ng bahay nila, tumigil yung mga kalesa. Tapos eto, sumilip ako. At aba, mukhang dito sila pupunta kay na Kuya Damian. Mga bisita pala sila dito. Kaya eto, nakasabit lang ako dito sa likod ng kalesa. At nung pumasok sila sa loob, kasama akong pumasok. Nakita pa nga ako nung nag-aalaga ng bahay, si Manong Big Boss. Nakangiti lang siya nung makita ako. Mabait yang si Manong. Kaya ito, lumapit ako sa kanya at sinama niya ako sa kusina ng palasyo nila Kuya Damian. Pero bago ko pumasok sa kusina, napalingon ako. Kasi may naamoy akong napakabango. Amoy matamis, naamoy bulaklak. Sobrang bango. At mula sa isang kalesa, bumaba ang isang ginang. Tapos eto, nabigani ako dun sa sunod na bumaba. Isang napakagandang babae. Natulala talaga ako.
Kasi sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganun kaganda. Ay, baka magalit si nanay. Babaguhin ko. Ngayon lang ako nakakita ng pumapangalawa sa ganda ng nanay ko. Hello? Sino yun? Bakit sila andito? Tapos ito, tinawag na ako ni Manong. At pagpasok namin sa kusina, hello, napakadaming pagkain. At lahat masasarap. Naglalaway tuloy ako. Mukhang may piging dito sa kanila. Pero, nasaan si Kuya Damian? Tsaka, sino kaya yung napakagandang babae na nakikita ko? Kutis labanos at kulay rosas ang mga labi. Sino kaya yun?